Kung tinatanong nyo ako kung nagpo-post ba talaga yung mga OLA, oo, nagpo-post po talaga yan. Magawa rin sila ng mga GC. Ngayon, hindi natin alam agad-agad yan, hindi natin malalaman kung paano sila at kung kailan sila magpo-post at kung kailan sila gumagawa ng GC. Minsan kasi nagbabanta muna yung mga yan, pero magugulat ka na lang kung bubuksan nyo yung spam messages ninyo, ayun, doon nyo makikita na maaaring gumawa sila talaga ng mga GC. Doon sila magme-mention ng mga friends natin kung saan doon itatag nila doon sa mga comments, sa mga message nila sa GC. And then gagawa sila ng mga sila lang din ng mga OLA agent, yung mga gagawa ng mga kabalahuraan sa inyo, no. May ginawa na akong video about that eh. So yun mga kadyali, no, maglalambing lang po muna ako sa inyo bago tayo simulan yung usapan na ito. Subscribe na po o mag-follow na rin po kayo sa aking mga social media account, yung Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel, at paki-like na rin po, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. So yun mga kadyani, ito kasi, no, di ko rin alam na meron ng ganong klase sa akin na by that time medyo na ano na rin ako, may nababasa na ako, kaya yun sinubukan ko yung mga nababasa na ako na sa kung paano malalaman na may mga GC doon sa spam messages nga. Then tinignan ko nga kasi by that time alam ko meron akong mga overdue, hindi pa pala overdue yung isa, tapos yung isa naman na OLA na loan shark medyo matagal na yung pagka-overdue ko ron, pero sobra-sobra na naibayad ko. And then doon sa isa almost ilang araw pa talaga. Then pagtingin ko nga sa spam messages, kung yung messenger ninyo, no, pakita ko sa inyo yung sa spam messages ko yan. At actually may ginawa na akong video dyan, may screen record na rin ako na kung paano sila mambalahura ng mga borrower, di ba? At pakita ko na lang ulit sa inyo kasi medyo matagal na yun, ilang buwan na rin yung update ko na yan, kung paano sila maggawa ng GC, kung paano nila sirain yung ano mo, yung tawag doon, yung isip mo, kung paano sila maggulo tapos magtatag. Pero yung mga pinatag naman nila, mga mini-mention nila, hindi naman agad-agad nakikita ng mga mini-mention nila sa GC kasi lahat yan papasok sa spam messages. Kaya kung hindi kayo mahilig magbukas ng spam messages nyo sa messenger, hindi nyo talaga malalaman yan. And then paano nyo naman malalaman, kasi minsan yung mga nagwagawa ng GC, yung mga nagpasok sa iyo ron, popost nila ron sa mismong GC nila kung sino yung nagpost sa iyo. And then tinry ko nga, binuksan ko nga ulit, hanggang ngayon nandun pa rin yung post na yun, pero sinubukan ko nang i-report yung matagal na eh, halos ilang buwan ko na sinusubukan i-report, hindi pa rin nawawala. Tataka lang talaga ako dito kay Facebook, no, na kahit anong report ko na mayroon nang abuse or something na harassments na nakalagay doon sa mga caption niya doon sa aking post. Ito yung pinost nila sa akin, pakita ko sa inyo, yan, di ba? Hindi pa rin inaalis. Di ko maintindihan, no, siguro dahil dami account. Tapos ipakita ko rin sa inyo yung mga ibang mga OLA agent na under ng mga Andalicash, yung may nagtanong sa akin kung legit ba yan. Actually yung Andalicash wala sila sa SEC registered online lending platform, so it means illegal sila. Hindi ko alam kung saan nyo nakuha yung apps, pero alam ko website sila eh, no? Nagpo-post din po yan, kaya kung tatanungin nyo sa akin kung nagpo-post talaga yung mga yan, lahat yan, halos karamihan ng mga abusadong OLA nagpo-post talaga yan. Hindi natin maiwasan yon. Kaya kung sasabihin nyo na totoo ba yung nagpo-post, tapos paano mo malalaman, hindi mo rin malalaman agad hanggat di mo rin tinitignan yung spam messages. And then sa buy and sell, meron kasing mga agent na doon sila nagpo-post, minsan sa barangay, nagko-comment sila sa barangay FB page, nagko-comment sila ron, tapos ilalagay yung picture din na parang ipo-post ka na pero sa comment section. And then itatag ka nila kung ikaw ay naka-activate pa sa yung FB page o yung FB account mo, kung activated pa ba yan. Pero kung deactivated na yan, ang gagawin ng mga yan, yung picture na pinang-apply natin, yung may hawak tayong ID, yun ang gagamitin nila, or something na kung di pa kayo nakapag-deactivate, kukuha na yan ng mga picture natin doon sa FB page. Or kung hindi rin, pwede rin possible na sa gallery natin, dahil nga nakaka-access sila doon sa ating gallery apps, pwede silang kumuha ron. Depende yan sa kung saan sila makaka-access ng picture natin. Pero mostly talaga, yung sa akin naman, yung nangyari is, profile picture ko yan. Ayan, pakita ko ulit, no? Profile picture ko yan na bagong gawa rin na FB page ko yan. Kaya nagtaka ako, paano nila nahanap yan? Yung janitor na yan.
Kaya naisip ko baka maaaring nung time na yan, meron akong isang friend na inad ko that time na bagong gawa tong janitor FB ko doon sa friend ko doon sa dati ko talaga, yung talagang as in yung pangalan ko na FB na hindi ko naman siya din-activate pinrivate ko lang siya, no? Kumbaga parang yung sinasabi ng lock profile o kaya yung mga only me, pero naka-access pa rin. Yun ang tingin ko kung dahilan kung bakit ako nakuha na dito sa janitor na page ko sa FB account ko. Yun ang maaaring naging dahilan. Tapos nakita nila na friend ako, tapos sa akin picture ko ay ito nga, ayun, kaya ginawa na ako ng GC. Kaya tingin ko yun ang possible kung bakit ako na-post, kung bakit ako nagawa ng GC. Kasi ko sa yung original account ko, yung hindi ko na ginagamit ngayon, wala akong nakita mga wala akong nakitang GC, wala akong nakitang post sa akin. Kasi hindi ba ko yung pangalan ko sa original na FB account ko hindi na yung tunay kong pangalan, binago ko rin, tapos para hindi mahanap, na-trace lang talaga itong janitor. Pero after that, no, matatakot pa ba ako kung sakasakali i-post ako? Kayo, nasa inyo kasi yan. Medyo kung nahihiya kayo talaga, dahil nga pinost kayo na katulad niyan, ulitin ko yung picture, diba, scammer, magnanakaw, kung ano yung mga sinabi, diba, medyo nakakahiya talaga. Pero kung alam nyo naman sa sarili nyo na hindi nyo naman talaga sinasadya na hindi makapagbayad, tulad yun sa scenario ko sa ganyan ko, matagal pa talaga yung due date ko May 8 kung titignan nyo, diba, May 8. Ang due date ko dyan sa ulan na yan is May 18. Diba? Halos 10 days pa bago ako mag-due date. Then, nagulat ako na ayan na nga. Kasi sinilip ko lang yung spam message kasi nga doon ko lang nalaman na sa spam pala sila naglalagi pag gumagawa ng GC. Kasi nga hindi sila yung mga legit na mga account. Parang alam yung mga dummy, di ba? Mga dummy, mga troll. Kaya nga pumapasok sila sa spam messages kasi untrusted yung mga FB pages o mga FB accounts na ginagamit nila. Kaya maaaring ganun yung dahilan kung bakit hindi sila nakakapasok agad. Kasi kung sa Umeno naman, di ba? Maaring nakikita ka nila sa mga ibang mga pages, etong sa spam, maaring medyo untrusty yung mga ginawa nilang account at hindi basta-basta yung mga picture na ginagamit nila. Kumbaga parang lahat fake. Tulad yun sa Andalikas, di ba? Na i-post din. Ang dami niyang post ngayon. Tulungan nyo nga ako na i-report yung yung Gabriel Lane na yan. Pakita ko sa inyo, yan. Ang dami na na-i-post niyan Sobra. Pati nga yung pero mas matindi yung dati yung Mondragon, yung Samantha Mondragon. Ngayon hindi ko na nakikita, baka na-report na. Pero ito kasi hindi siya talaga magiging ng Facebook kasi wala siyang binabanggit na harassment. Basta sinasabi lang niya is sa caption, ano yung gagawin mo dito sa utang mo sa Andali Cash. Yun lang sasabihin niya. Tapos nakadami account pa siya. Kaya hindi natatanggal. Pero kung magre-report, marami mo re-report dyan sa page na yan. Natatanggal naman yan Yun nga lang minsan pabalik-balik talaga. Like yung etong problema ko na ito sa akin, pero okay na yan. Hindi naman na kasi ako apektado sa pag-post sa akin Kaya sabi nga sa inyo, kung palakasan na lang na loob, wala na akong pakialam sa kanila. Post nila ako, sandabakmak na post dyan, gawin nila sa akin, wala akong pake. Hindi ko naman na hindi ko naman hinahangan na tanggalin na nila. Wala na akong pakialam kasi kilala ko sarili ko. Unang-una, kasi alam naman na, kilala naman nila tagang ako legit na biktima. Ayan, sabi siya, ako legit na biktima hindi ako yung kwentong barbero. Yung walang maipakita ng mga victim ka ba talaga o hindi. Kaya sabi ko sa inyo, ang hirap, mahirap yung pagkakataon na dadanasin mo. Lalo na yung mga harassments nila na ganyan. Lagi mawiwindang ka kapag naranasan mo maipost, mapahiya ka. Buti nga ka mo, yung mga number na nandun sa aking cellphone sa dati, yung iba, parang nagpalit na yata ng number ng mga kaibigan ko. Buti ka mo sa talagang pasalamat na siguro lahat sila nagpalit kasi wala akong nakabalitaan na tinawagan sila. Siguro puro bago na yung mga number nila. Kasi kahit yung mga kapatid ko, wala naman tumawag doon sa kanila masyado noon. Pero may mga ilan-ilan, siguro kasi sa kuya ko, alam ko dati niya yung number pero may tumatawag daw doon. Pero hindi katulad nung talagang natatanong lang yata na kung kilala ako, something like that, tapos nag-text, ganun. Katulad yung nangyari ngayon sa yung sa mga nakaraan namin, may mga nag-text ako sino-sino kung kilala raw ba ako, kilala yung asawa ko, something like that. Ganun lang. Hindi nakakatulad ng mga
Siyempre, yung mga bago-bago, yung talagang as in yung tawag doon, yung mga kaka-overdue mo pa lang, 1 buwan pa lang, 2 buwan pa lang, 3 buwan pa lang, ano sila, active na active. Pero this time, no, kasi nga 1 year and mahigit na eh. Bali, bibilangin ko, mag 2 years na ako yung November yata, yung mga loan ko. Tapos mag 2 years na rin yung iba. Almost 2 years na rin, tansya ko. Nawala na rin, pero hindi sila tumitigil. Pabalik-balik sila. Ganun ginagawa nila. Kaya kung na-post man kayo, advice ko lang sa inyo, no, kung di nyo kaya, deactivate na lang kayo. Tapos pag nakita nyo, report nyo, humingi kayo tulong sa mga kaibigan ninyo, sa friends nyo, kung sakaling i-report nyo yan. Yun na masasabi ko. Tapos sa GC, kayo, kung kaya nyo, pero sa akin kasi kinukuha ko yun para ebidensya eh. Para kung sakaling mag-file ulit ako ng complaint, may ebidensya ako ng mga harassment, di ba? Screenshot ko lahat yan, nakasave lahat yun. Yun ang sa akin yun ang ma-advise ko lang sa inyo kung sakasakali. Para maganda, may laban kayo. Kahit kasi kung nakapagbayad na kasi ginawan pa rin kayo ng GC, pinost pa rin kayo, di ba? Lamang na kayo, kasi bayad na kayo, tapos meron pa kayong ebidensya, mas malaki laban ninyo. Tsaka mas malaki yung mas malaki yung magiging dahilan ng mga ahensya ng gobyerno para pakinggan kayo. Nabayad kayo, as in ganyan. Tama yung mga nahuling na raid, yung 24H peso, bayad siya eh. Kaya nga tingin ko yung dahilan kung bakit pinansin siya ng NBI. Kasi bayad na siya, tsaka pa rin siya ginagawa pa rin ng harassment. Ayun ang magiging ko ron. Pero kung maipost kayo, tandaan nyo, save nyo yung lahat. Save nyo yung GC, save nyo lahat, screenshot nyo, pa-print ninyo, tapos punta kayo sa PNP, punta kayo sa NBI Anti-Cybercrime. Yun, for the evidence. Tapos mas maganda pa nga kung medyo makahuli kayo ng medyo may madulas-dulas na sasabihin kung ano yung ola siya. Mas the best yun. Yun ang pinaka maganda para magkaroon talaga ng katibayan na nanghaharas sila. Kasi mautak yung mga ola agent, di naglalagay kung anong ola yan. Kahit anong tanong mo dyan, tatanggi yan, hindi yan magsasalita. So yun mga kadyani, sana nakatulong yung aking video ngayon na kung sakasakali maipost kayo, kalima lang, maging lang kayo, huwag masyadong intindihin. Kasi kayo nakakilala sa sarili nyo. Sana nakatulong yung video ito kung sakasakali nagpo-post talaga, nagpo-post po sila. At kahit ano po yung ulam na nahiram nyo, basta as long na kilala sa mga harassments, nagpo-post po talaga sila. Gumagawa rin po ng GC. So yun mga kadyani, ito ang inyong lingkod ka, Johnny ng Johnny Tortiba, ito ang Johnny Trip, usapang utang, usapang ola, sarang hamnida po.